Sa videong ito ay tatalakayin natin ang kakaiba at ang 10 bagay na hindi mo pa nakikita sa ibang bansa. Ang mga ito ay tanda ng yaman ng kalikasan at talino nating mga Pinoy. Bilang mga Pilipino, dapat nating ipagmalaki ang ating bansa sapagkat mahusay tayo sa iba't ibang larangan at kayang makipagsabayan sa lahat. Kaya't ating alamin ang misteryo at di malilimutang kagandahan ng kalikasan at ang kahusayan ng mga likha ng tao. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Sinarapan. Ang sinarapan o kilala rin bilang tabios ay isang maliit na isda na sa Pilipinas lang makikita. Ito'y lumalaki hanggang 2.5 cm ang haba at may maliwanag na katawan na may mga madilim na spot at itim na mga mata. Matatagpuan ito sa Bicol River at Lakes Buhi, Bato at Danao at naninirahan sa tubig tabang na hanggang 12 metro ang lalim. Ito'y tinuturing na isang masarap na pagkain at may mahalagang ekonomikong halaga sa lugar at naitala pa sa Guinness Book of Records bilang pinakamaliit na isdang komersyal na inaani. Subalit ang labis na pangingisda ay nagbunsod sa pagbaba ng populasyon nito. 9. Pinakamalaking sapatos. Isa sa mga kilalang landmark sa Marikina ay ang pinakamalaking sapatos sa buong mundo. Matatagpuan ito sa Riverbank Center. Ang sapatos na ito ay ginawa noong 2002 at unang ipanakita sa Marikina Sports Center. Sa ngayon ay maaari mo na lang itong makita sa Riverbank Shoe Gallery kasama ng iba pang mga sapatos na ibinebenta. Ang museo rin ay nagtatampok ng mga sapatos mula sa mga kilalang personalidad kasama ng mga dating Pangulo ng Pilipinas. Ipinapakita rin dito ang kasaysayan at sining ng paggawa ng sapatos, kabilang ang mga sapatos ng iba't ibang sukat, estilo at kulay na gawa sa Marikina at iba pang bansa. Ang malalaking sapatos ay may sukat na 5.29 metro ang haba, 2.37 metro ang lapad at 1.83 metro ang taas. 8. Largest banknote. Ang pinakamalaking banknote na kailan lang inilabas ng Pilipinas ay ginawa noong 1998 upang ipagdiwang ang kalayaan mula sa pananakop ng Espanya. Ito ay may halagang 100,000 pesos at sukat na 355.6 mm ang haba at 215.9 mm ang taas. Sa unahan nito ay makikita ang sigaw ng Pugadlawin na sumisimbolo ng pagtutol laban sa pananakop ng Espanya noong 1896. Sa likod naman ay pinapakita si General Emilio Aguinaldo na nagpapahayag ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898. Mayroon lang itong 1,000 kopya ng banknote at inaalok sa mga kolektor sa halagang 180,000 pesos. 7. Tamaraw. Ang tamaraw ay isang hayop na may 4 na paa at may scientific name na Bubalus mindorensis ay matatagpuan lamang sa isla ng Mindoro sa Pilipinas. Noong una ay masagana ang bilang ng tamaraw sa buong Mindoro, ngunit ngayon ito'y nasa peligro dahil sa pagbabago ng kapaligiran na nagdudulot ng pagbabawas ng kanilang tahanan. Kaya't isinusulong ng gobyerno at mga eksperto ang pagpaparami nito sapagkat ito ang tanging endemikong baka sa Pilipinas. 6. Habal-habal. Ang habal-habal ay isang motorcycle taxi na karaniwang ginagamit sa Pilipinas, lalo na sa mga lugar na may limitadong akses sa ibang uri ng transportasyon. Ito'y nagbibigay ng abot kaya at madali ang paraan ng paglalakbay at maaaring magdala ng maraming pasahero o kalakal. May iba't ibang uri ng habal-habal, mula sa simpleng pagsakay ng isang pasahero hanggang sa may extended na bersyon na kayang maghatid ng hanggang 13 pasahero at kanilang mga gamit. Ito'y popular sa mga probinsya na may mabato at rough road na kalsada, kung saan nahihirapan ang mga tradisyonal na sasakyan. 5. Jeepney. Ang jeepney o jeep ay isa pang uri ng pampublikong transportasyon sa Pilipinas. Ito'y kilala sa sobrang dami ng pasahero at sa makukulay na dekorasyon na sumisimbolo sa kultura at sining ng bansa. Unang nagsimula ito bilang mga otokalesas noong panahon ng kolonyal ng Amerikano. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga Filipino ay ginawang sasakyang pampasada ang jeepney. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang disenyo nito at nagkaroon ng mas maraming pasahero at ngayon ay may iba't ibang henerasyon. Bagamat ito ay popular na transportasyon, ang jeepney ay nahaharap sa mga hamon at batikos ukol sa polusyon, kaligtasan at trapiko na nagtulak sa mga pagsisikap ng modernisasyon nito. 4. Philippine Tarsier.
Ang Philippine Tertiary ay kilala rin sa lokal na tawag na mamumag sa Cebuano at mago sa Waray, ay isang maliit na uri ng primates. Matatagpuan ito sa timog silangang bahagi ng archipelago, lalo na sa mga isla ng Bohol, Samar at Leyte. Ang tertiary ay naninirahan sa mga masingsing kagubatan at mga lugar na may mabundok na halaman, kung saan ito ay nangunguha ng kanyang pagkain. Ang mga tertiary ay mga hayop na panggabi na may malalaking mata na mahusay sa madilim na lugar at kayang ikilos ang kanilang ulo ng 180 degrees. Ang Philippine tertiary ay nahaharap sa mga banta mula sa mga tao at mga predator tulad ng mga pusa at ibon. May mga hakbang na isinasagawa upang protektahan ang natatanging uri ng primates na ito. 3. Villa Resort Waterfalls. Ang Villa Escuderos Resort Plantation sa San Pablo City ay nag-aalok ng kakaibang karanasan sa kanilang waterfall restaurants. Dahil sa patakaran na hindi dapat magsuot ng sapatos at masiyahan sa kanilang pagkain habang ang kanilang mga paa ay nakalubog sa isang tahimik na ilog at artificial na talon. Ang buffet ay naglalaman ng masasarap na pagkain na inihahain sa mga dahon ng saging, kabilang ang mga isda, bigas, inihaw na manok at sariwang prutas. Idagdag pa ang kagandahan ng lugar na nagbibigay ng di malilimutang karanasan para sa lahat ng mga bisita. 2. World First Bamboo Rattan Roadster. Ang Phoenix Roadster na dinisenyo ng Pilipinong designer na si Kenneth Kabonque at German product designer na si Albrecht Birkner ay kilala bilang unang biodegradable na sasakyan sa mundo. Ito ay gawa sa kawayan, rattan, bakal at nylon at naitayo sa loob lamang ng 10 araw mula nung ilunsad ito noong 2011. Bagaman wala pang mga bagong balita kung ang Phoenix Roadster ay aktwal ng umaandar sa kalsada noong 2011, ito ay nilikha upang solusyonan ang suliranin ng basura mula sa mga lumang sasakyan na hindi na nagagamit o sobrang tanda na. 1. Habit House. Ang Habit House ay isang natatanging bar sa Maynila na pinapatakbo ng mga maliliit na tao. Ito ay naging bahagi ng bar scene ng lungsod sa loob ng 45 taon na nangaakit ng mga pasyalan at lokal na mga mamamayan. Itinatag ito noong 1973 ni Jim Turner, isang dating Peace Corps volunteer at nagsilbing tirahan ng mga walang tahanan ng mga dwarf at nag-aalok sa kanila ng disenteng trabaho. Sa mga taon, humarap ang bar sa mga hamon at matapos ang pagpanaw ni Jim noong 2016, naging kooperatiba ito na pinamumunuan ng mga tauhan. Dahil sa mga suliranin sa pinansyal at paglitaw ng mas bago at modernong mga establishmento, ito ay tuluyan ng sinira noong Oktubre 2018.